Sabado kaya ligpit linis, laba plansya na naman ako. Naitawid na namin ni Bunso ang 2 linggong pasok. Naitawid na rin ni ate ang kanilang unang linggo ng pasukan. Nakabili na rin ako ng mga books ni ate pero mukhang wala siyang balak na galawin. Sabi ni Bunso kung observant, bakit ko pa daw kailangan bayaran ang mga libro ng ate niya, libre lang naman daw yun. Ang laking tuwa ko na siguro kung magiging libre ang mga libro ng aking panganay. Yung mga librong binabayaran pero hindi nag-a-advance reading. Anyways, kagising-gising ko lang sa mga oras na yan. Sabado, kaya nagpapatanghali na talaga akong gumising. Pambawi baga. Inutusan ko na rin pala si Bunso na humingi ng malunggay sa park. Gusto ko kasi ng isdang sinabawan para sa pananghalian. Kakaunti lang kakwang kukunin para hindi pumait ang sabaw. Bukod sa kakaunti, ay maliliit pa na tangkay ang kinuha niya. O baka naman yun lang talaga ang kaya niyang abutin. May kapalit yan. Hihiram daw siya ng cellphone ko. Nakapaglaban na rin pala ako kaya tatanggalin ko na itong extension. Nakapaglaban na pero hindi pa rin tapos lahat. Bumigay na ata ang washing namin. Ayaw niya na kasing mag-drain. Ipapaayos ko muna kay Jowa bukas. Ikaw ba naman full load ng full load? Iisang washing lang naman ang gumagaon. Minimum of 5 loads every Saturday. Bukod pa yung sa Friday dahil si Jowa naman ang naglalaba. Kung ang tao nga ay dumadating din sa point na napapagod. Machine pa kaya. 13 years in service na rin kasi itong washing machine namin. Kaya hindi na ako lugi kung ayaw niya na talagang umandar. Ang problema ko lang ay wala pa akong pambili ng bagong washing machine. At minsan ay nananadya rin talaga ang panahon. Kahapon lang ng umaga ay expected ko luto na yung kanin namin. Pagbukas ko ng rice cooker, abay bigas pa din. Nagwarm lang pala at hindi siya nag-cook. Kaya pare-parehas kaming mag-ina na hindi nakakain ng agahan. Hindi na nga nakakain ng agahan ay hindi pa nakapagbaon ng pananghalian. Ay di lalong napapagastos at bumili na lahat. Sa patong gas namin, nagpapahiwatig na rin na malapit na siyang maubusan ng buhay. Ang pagkakataon nga naman, masama siyang magbiro. Pagsasabay-sabayin ba naman lahat? Sira ang washing, sira ang rice cooker, at mauubusan na rin ang gas. At banggit pa ni Jowa sa akin kahapon ay mukhang kailangan na magpalit ng spark plug ng aming sasakyan. Hoy, may paligsahan ba? Sinusubukan akong magaling, but I know God will provide. Tiwala lang ang kailangan. Kaya ayoko nga magpaka-stress dahil nakakapangit yun. Hanggang ngayon na hindi pa rin talaga ako matatawag na maayos na content creator. Kukuha na lang ng video ay bitin pa. Gusto ko sanang kuha ng sarili ko pero kamay lang pala ang nahahagip. Pero ganun talaga siguro kapag sariling sikat. At least may kamay pang ang nahahagip kaysa naman wala. Kung napapansin nga ninyo ay tinatali ko ang dress ko sa tagiliran. Tinatali ko rin yan sa bandang leeg. Itong trying hard tayo mag-dress. Yung dress na nabili ay pang matangkad na tao. Kaya naapakan ko siya. Ito pala mga nililigpit ko ay mga hinugasan ni Bunso kagabi. Sabi ko ay tumulong na siya sa mga gawaing bahay dahil hindi niya na birthday. Lagi kasi niyang ginagawang excuse ang birthday niya. Bago pa man sumapit ang kaarawan niya, ay wag daw namin siyang utusan at bawal siyang mapagod dahil magbe-birthday siya. Diba? Ang lakas ng trip. Samantalang ng birthday ko ay nagbrigada eskwela pa ako. Ngunit hindi ko pwedeng sabihin na bawal ako mapagod dahil magbe-birthday ako.